Miss Minchin, ang dalagitang sinasabi ko ay pinalaking parang tunay na prinsesa sa India. Kaya inaasahan kong ganun din niyo siya ituturing dito. Huwag kang mag-alala, Atty. Barrow. Marami kaming mayamang batang nag-aaral dito at papuri ang tinatanggap namin sa kanilang mga magulang. Wala silang reklamo sa aming eskwelahan at sa aming pagtuturo. Salamat naman kung ganon dahil akong nagrekomenda sa paaralan nyo. At meron pa akong hinihiling bukod sa mga sinabi ko sa inyo nung isang araw. Sige, attorney, kung kaya namin nyo ibigay. Gusto kong gumawa kayo ng garahe ng isang karwahe na eksklusibong gamit lang ng bata. Meron siyang sarili niyang karwahe? Isang karwaheng hinihila ng maliit na kabayo. Kahit na mayamang tao siya sa India, sila ang magulang na nagbigay ng sariling karwahe sa anak na batang babae. Meron kaming garaheng magagamit ninyo. Kayo na rin ang kukuha ng kutsero noon. Ngayon, maaari ko bang makita ang magiging silid ng bata? Nadinig ko na darating daw kayo ngayon, kaya ipinaayos ko na ang silid. Mabuti naman. Amelia, ayos na ba ang espesyal na silid? Opo, ayos ng silid. Maaari ko na makita? Ito ang magiging katulong niya. Magaling. Mukha nga siyang isang magalang na bata. Hindi ko gusto ang kwadrong yan. Baka biglang mahulog yan sa ulo ng bata habang siya'y natutulog. Malaking disgrasya. Alisin yan dyan. Siguro mas bagay kung pipintahan nyo ng may disenyong bulaklak. Amelia. Opo, ate. Papalitan ko ang mga kwadro ngayon din. At ang kamang ito, parang hindi siya ganun kalambot para matulog dito yung bata, hindi ba? Opo, papalitan ko din po. Amelia! Huwag kayong mag-alala. Ako ang namamahala sa lahat ng kailangan niya at babayaran ko sa inyo ang lahat. Ang ama ng ating prinsesa ay talagang isang milyonaryong tao. Mahal na mahal niya ang kaisa-isa niyang anak. Kaya baliwala sa kanya ang mga gastos. Nasaan na ang batang tuturuan namin at ang kanyang ama? Narito na. 3 araw na sila dito galing India. Kasalukuyan silang nasa Hotel Savoy at nagpapahinga. Hotel Savoy. Rektora, yun po ang tanyag na hotel na tinutulugan ng mga hari. Si Johann Strauss tumutugtog doon at ang kanyang orkestra araw-araw. Mayayaman ang mga taong tumutuloy doon. Alam ko yun. HD encode by Carlolo 16. Sarah, narito ka lang pala. Opo. Huwag ka dito at malamig, anak. Baka ka magkasipon. Mag-ayos ka na at aalis tayo. Ang init ng kamay niyo. Pag-aralan mo ng masanay sa lamig dito. Opo, malamig, Papa. Sarah! Sarah! Yun ang tunog ng Big Ben. Oo, yun nga. Naisip ko po yun. Binabasa ko po yun sa libro, Papa. Hindi po ba? Yun ang Westminster Abbey? セイラはロンドンのことはすっかり本で覚えてしまったようだね。Patawad po, Rektora. Hindi ko alam na kailangan niyo ako, kaya ngayon lang ako humarap sa inyo. Si James, nasan? James!
James! Oh, James! Dali! magandang araw po, Rektora. Ano po ba ang kailangan nyo sa akin? Ngayon magkakaroon tayo ng bagong estudyante. Isa siyang mayamang bata. Gusto kong ingatan niyo ang kilos niyo sa kanya. Kailangan ninyo siyang tatuhin parang prinsesa. Pag nasira ang tiyan niya dahil sa niluluto mo, James, sisisantihin ko kayo. Ha? Halika, narito na tayo, Sarah. Ako na po, Papa. Ako na pong kakato. Sige, anak. Ito ang eskwelahan mo, anak. Opo. Kayo po si Master Crew at ang anak ninyo. Talaga pong hinihintay namin ang pagdating ninyo. Tumuloy po kayo. Dito po tayo. Ang pangalan ko po ay Amelia, nakababatang kapatid ng rektora, at isa rin po akong teacher dito at nag-aasikaso sa mga bata. Kumusta ka? Sandali, tatawagin ko na po rektora. Maiwan ko po muna kayo. Sarah, mukhang mabait si Miss Amelia, di ba? Oo nga po, Papa. Ano po kaya ang itsura ng rektora nila dito? Hindi ko pa rin alam ang itsura niya. Sa palagay ko po, may salamin siya. Oh? At saka, payat na mataas. At siguro din po may kasungitan ito. Ano? Bakit naman ganun? Kasi po, yung private teacher kong si Lady Meredith, ganon. Kaya baka lahat ng magagaling na teacher, ganon ang itsura. Sarah, dapat maging magalang ka palagi, ha? Opo, gagawin ko po. Pasensya nang naghintay kayo. Ako si Miss Minchi, na rektora. Ako naman po si Lee Crew. Sarah? Ako naman po, Miss Minchin, si Sarah Crew. Kumusta kayo? Aba, ang ganda niyang bata at mukha siya matalino. Isang malaking karangalan namin sa paaralang ito ang magkaroon ng isang estudyanteng katulad niya dito. Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan at pagbibigay sa aming mga kahilingan. Wala po yun. Mabuti naman po at dito sa aking paaralan niyo naisipang pag-aralin ang inyong anak. Ang totoo nito, 4 na taong pa lang ang batang ito nang mawala ang kanyang ina. Opo, ganun nga po ang alam ko. Hahanap-hanapin ko ang anak ko. Pero sa palagay ko, mas makabubuti sa kanya ang mag-aral sa pagtuturo ng isang magaling na guro dito sa London. Tama po. Lahat ng magulang ay hangad ang kabutihan ng kanyang anak. Meron din ditong mga bata na galing sa bansang Amerika. Sa aming eksperyensya, tiwala kaming mabibigyan namin ng mga bata ng magandang edukasyon. Narinig mo yon, Sarah? Ha? Opo, nadinig ko po.
Tayo na po. Tignan niyo ang mga classroom at silid ni Sarah. Sandali, ulitin natin. Le père! Le père. Le père! Sino yun? Le frère. Le père! Binibigyan namin dito ng malaking importansya ang pag-aaral ng Pranses. Mabuti naman. Tena kayo. Sarah? Le frère. Le père! Le frère. Le frère! Le fille. Le fille! Ito ang mga pribadong silid ng mga estudyante. Yan pala. Pero may espesyal kaming silid na inayos para lang sa inyong anak na nasa third floor. Dito tayo. Ito naman ang sarili kong silid. At sa likod nito ang sa inyong anak. Dahil sa malapit lang siya, madali ko siyang mapupuntahan. Sarah, tignan natin ang silid mo. Heto. Tuloy, silid para sa dalawa. Mr. Crew, meron pa pong isang silid sa likod nito. Dito po tayo. Siya ang katulong ng inyong anak, si Mariette. Ako po si Mariette. Kumusta po kayo? Kumusta ka, Mariette? Sarah? Kumusta ka? Mariette, tapos na ba ang pag-aayos ng silid? Opo, Miss Minchin. Mabuti naman. Ayos naman ang mga silid niya, Miss Minchin. Natutuwa ako at nagustuhan ninyo. Pero parang may kulang pa para sa silid ng isang batang babae. Paumanhin. Parang kulang ang kasangkapan sa dami ng dala namin. Mga damit at kasangkapan din. Mainit kasi doon sa India. Hindi siya sanay sa malamig, kaya ibinili ko siya ng mga gagamitin sa lamig dito. Maaari bang madala niya dito ang lahat ng damit niya at kaunting kasangkapan? Sige po, gawin niyo yon. Kailangan niya ng isang malaking lalagyan ng libro. Marami kaming libro sa library. Mahilig magbasa ng anak ko, kaya marami siyang dalang libro dito. Ay, naku po. Basa ng basa ang batang yan. At gusto lagi siyang may bagong libro. Mahilig pa sa libro ng matatanda. Malaki, mabigat pati ang history at poetry ng libro. Pero, Miss Minchin, paglabis na ang pagbabasa niya, maaari bang patigilin mo na siya para naman makasakay siya sa karwahe niyang maliit at mamasyal o lumabas siya at bumili ng manika. Sa tingin ko, mas mabuting maglaro naman siya ng manika, Miss Minchin. Sandali, Papa. Ano yon, Sarah? Ang gusto ko po, si Emily. Alam niyo po yun, di ba, Papa? Sinong Emily ang sinasabi niya? Isa yung manika na hahanapin pa namin at bibilhin para sa kanya. Ha? At may pangalan ng manika? Kaibigan niya yon at kathalang yon ang kanyang isipan. Aba, ang galing pala naman ang imahinasyon niya. Tama po. Minsan nga ay nahihirapan akong sundin ang talas ng imahinasyon ng batang ito. Miss Minchin, yun ka palang karwahe niya. Dadali na daw po dito. Nakahanap na raw si Attorney Barrow ng maliit na kabayong hihila doon.
Salamat po. Sarah, nakaisip ka na ba ng ipapangalan sa kabayo mo? Opo, Papa. Si Jump yun. Jump! May pangalan na rin pala. Ganon. Rektora, dumating na ang karwahe at kabayo. Ipakita natin kay Mr. Cruz. Pero, Bakit? Ano yun, Amelia? kasi yung kutsero hindi nakarating at nagpadala na lang ng isang batang lalaking kapalit. Ano? Bakit ganon? Yun si Jump! Papa! Si Jump nga yan! Bakit ikaw ang narito? Bakit hindi nakarating dito ang tatay mo? Kasi po, napilayan po si tatay at hindi makagalaw. At kung maaari po, kung papayag kayo, ako na lang po ang papalit sa kanya, Miss Minchin. Ano sinabi mo? Sabi po ni tatay, pakiusapan ko raw po kayo eh. Hindi maaari. Iaasa niya sa isang batang tulad mo ang pagmamaneho na isang karwahe. Ang tatay mo ay responsable. Pakiusap po. Kung hindi po ako magtatrabaho, kawawa po sila ng nanay ko. Sige na po. Unang-una, paano kung may mangyari sa dalagitang alaga namin dito? Kaya, umuwi ka na. Hahanap na lang kami ng ibang kutsero. Papa, Hmm? siguro po pwede na siya. Mabait naman at maamo si Jump eh. Mr. Crew, mabigat na trabaho sa isang bata ang magpaandar ng isang karwahe. Maraming salamat, Miss Minchin, sa pagmamalasakit ninyo. At kung hindi nyo mamasamain, gusto ko lang makausap ang bata sandali. Sige, kayo nang kumausap at magsabihan niyo ang batang yan. Totoy, ano ba ang iyong pangalan? Ako po si Peter, Ginoo. Peter? Magandang pangalan yan. Peter, tama yung mag-alala si Miss Minchin tungkol sa'yo dahil bata ka pang totoo. Naintindihan mo yon, hindi ba, Peter? Ikaw ba mismo ang nag-aalaga dito sa kabayo, ha, Peter? Opo, Kumusta naman ang pagmamaneho mo? matagal na po akong sanay dahil tinuruan ako ni tatay. Papa, siguro magaling siya talaga kasi nadala niya ang karwahe dito eh. Opo, maingat po ako magpaandar. Miss Minchin, sa palagay ko gusto kong subukan ang batang ito at yun din ang gusto ng anak kong si Sarah. Mr. Crew, mabait na bata pala ang anak ninyo. Salamat po, Papa! Salamat po! Miss Minchin, napagbigyan niyo ng lahat ang aming kahilingan. Matiwasay na ako makakabalik sa India bukas. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Yay! Pasalamat tayo sa kanila! Magkakasama pa rin tayo! Sabihin mo sa akin, Sarah. Gusto mo ba sa dormitoryong yon? Opo. Mag-aaral po akong mabuti at pag-uwi ko po sa India,
Ako na pong gagawa sa mga ginagawa ni Mama noon pag may party tayo doon. Maraming salamat, anak. Alam mo bang tuwang-tuwa ako na marinig na nagsasalita ka ng ganyan? Naniniwala akong pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral. Makakaasa ba ako, anak? Opo, gagawin ko po yun. Itinatago niya ang lungkot niya sa pagbabalik ni Papa sa India para mawala ako sa isip niya. Hanggang bukas ko na lang makakasama si Papa.